magagamit siya ng masagana sana nung tao. Magagamit yung mga appliances, ang instruments. Pero kung hindi akma, tama yung wiring nga po ba yung tawag doon? Nakalimutan ko talaga. Hindi tama, maaari siyang magkaroon ng distraction, sumabog. Hala, nakalimutan natin. Nagre-review lang tayo. Galingan nyo. Si David, na kahit siya ay na-anoint na, hinintay pa rin niya yung perfect time. Hindi niya inagawan si yun. Mayroong prize si Brother JR. Until it was time for him to do so. Hindi nag-aagawan. At pang-apat, kung ang boss spirit, manipulation, in-charge usurpation, domination ay control. Akala natin yung otoridad, kokontrolin na. Siya nang magkokontrol. Hanggang sa mga maliliit na detalye. Ang tunay na otoridad ay nagbibigay ng kalayaan talaga. Pero tingin natin ay, kukontrolin ako. Kukontrolin ako nito. Genuine authority doesn't control but releases people to exercise their own authority. A true leader feels no need to dominate others but immediately shares his authority with them. He wants to delegate authority and encourage others to develop their own abilities. Number 5, namali natin na pagtingin sa authority. Ano to? Diktadura sa Tagalog. Na it doesn't restrict but provides instruction, advice, or counsel to build others up. Ang akala natin, didiktahan na tayo, pero ang dapat talaga na tingin natin sa otoridad ay yung leader, ang authority, na meron siyang malasakit doon sa kanyang kinasasakupan. Hindi talaga yung didiktahan siya. Kahit nga yung personal na, dumating na doon sa personal. Dumating na doon sa punto na bulsa mo na. A true leader may have a title. Ito naman yung pang-anim. A person who has a title. A true leader may have a title, but he does not operate from the title. He operates from his inner authority. And people respond to his natural authority rather than to his label. Ang authority na tunay ay galing doon sa karakter nung leader, hindi doon sa posisyon. Masasabi natin na hindi naman talaga permanente tayong nandoon sa posisyon natin. Hindi siya palaging nandoon. Hindi ako palaging nandoon sa posisyon na ganoon. Kaya hindi siya doon sa title. Masasabi na, Sister Jenny, chief siya. Kaya napapractice niya yung authority sa personal niya. Kaya siya nakakapag-desisyon, kumikilos ng ganito kasi nandun siya sa title na yun. Pero darating yung time na meron ng next. Pero
may isip natin, pag hindi na pala chief si Sister Jen, hindi na pala siya mag-pray. Hindi doon sa title. Hindi doon sa kinalalagyan, posisyon natin sa ngayon. Dahil magpa-function ka dapat talaga naman. Magpa-function ka talaga. Ayon doon sa title mo. Pero hindi doon natatapos. Na pag meron ng sumunod, ganito, para mas malinaw. Parang ang gulo-gulo ko magpaliwanag. Halimbawa, merong praise and worship leader. Tapos may susunod na. Si leader na mag-move forward, hindi siya titigil magpuri sa Panginoon. Hindi siya doon sa titulo. Kaya niya gagawin yung kanyang function. Hindi natatapos doon sa title niya. Kundi, ito sa mismong karakter ng tao. Authority na ang person ay who is loud or larger than life. Tingin natin kung sino yung malakas ang boses, sino ang parang palaging galit. Yun ang otoridad. Hindi ganoon. Ang tunay na otoridad ay kalmado, tahimik. Sandali. Parang may time na gano'n na sandali. Kasi maaring anong masabi. Pagka doon mo makikita yung isang leader na napapractice niya yung authority talaga, yung tunay na authority, yung para hindi magkaroon ng, parang doon sa kuryente natin kanina, para hindi siya magkaroon ng sandali lang. Bigyan mo muna ako ng panahon. mamaya, pag-uusapan natin. Parang ganoon. Hindi siya yung pagka nagkaroon na ng challenge na ganito, mas lalong, hindi mo dapat masabi yun na dadala tayo ng ganoong emosyon. Ayun. You know you have effective authority when you say nothing or are very quiet and people respond positively to you and your influence. Kahit daw wala kang sinasabi, kahit natahimik ka, meron bang ganun dito sa atin? Parang ako hindi. Parang hindi ko napapractice. Yun daw yung tunay na otoridad. Kalmado. The measure of their authority is what happens in the midst of their silence or even their absence. Ang example ni Miles Monroe dito, yung paano kapag iniwan nung magulang yung anak nila sa bahay? Anong mangyayari doon? O anong gagawin ng mga anak? Kapag anak, mamamalengke lang ako ha. Tapos iniwan kami ni mama. Ano kayang gagawin ni Sister Jenny? Ano kayang gagawin sa bahay? Pagdating, anak! Ano, ganito pa rin lababo? Ganon ba yung magiging reaction ng magulang? Oh, wow! Saktong-sakto na malengke ako. Malinis na yung lababo, ready na ako magluto. Alin doon? So makikita doon yung authority nung magulang over dun sa kanilang mga anak. Mapagkakatiwalaan ba? Mahahayaan ba sila? Ganun ba yung respeto nila? Ayun, dito na po tayo tapos na tayo sa mag-review. Ang perfect na example po ay ang Lord. Doon sa pag-practice ng authority. Si Jesus of Nazareth ay may likas na otoridad. Sige nga po, basahin natin sabay-sabay. Minsan, nang nais ng mga pinuno ng relihiyon, noong kanyang panahon na lituhin siya, dinala nila sa kanyang isang babae na nahuling nagkasala ng pangangalan niya, upang tignan kung sasang-ayon siya na batuhin ito. Ayon sa kautusan, tumahimik si Jesus habang patuloy silang nagpipilit ng sagot.
Pagkatapos, tahimik siyang nagtanong sa kanila ng isang katanungan na tuluyang nagpatalo sa kanila at sila'y umalis. Iyan ang tinatawag na otoridad. Ginagamit nila ang tanong na iyon bilang bitag upang magkaroon ng dahilan na parusahan siya. Ngunit yumuko si Jesus at nagsimulang magsulat sa lupa gamit ang kanyang daliri. Nang patuloy siyang kinukwestiyon, tumayo siya at sinabi sa kanila, ang sino man sa inyo na walang kasalanan ay siya ang unang bumato sa kanya. Muling yumuko si Jesus at nagsulat sa lupa. Hindi siya maingay. Meron siyang tunay na authority. Dahil dito, ang mga nakarinig ay nagsimulang umalis isa-isa. Ang matanda muna hanggang sa natira lamang si Jesus. Kasama ang babae na nakatayo pa rin doon. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, babae, nasaan sila? Wala bang humatol sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot niya. Wala rin ako iahatol sa iyo, wika ni Jesus. Humayo ka na at iwan ang iyong buhay ng kasalanan. Ang Lord ang perfect example. Hindi natin kailangan makipagdebate, hindi natin kailangan makipagtalo para patunayan natin na tayo yung tama. Hindi kailangan siging bunganga. Parang ako yung tinatamaan dito sa tinuturo ko. Kasi, aray ko. Kalaunan, dinala si Jesus sa harap ng Romanong gobernador na si Pontius Pilate at pinagbintangan ng hindi totoo. Hindi siya nagsalita. Ang kanyang katahimikan ay nagpaiyak kay Pilato. Nakakatuwang pansinin na ang tugon ni Pilato ay ang pagbabanta sa otoridad. Sinasabi na mayroon siyang kapangyarihang pakawalan o patayin siya. Sinabi ni Jesus sa kanya sa John 19:11, wala kang kapangyarihan sa akin kung hindi ito pinagkaloob sa iyo mula sa itaas. Hindi po pwede na walang power, merong authority. Walang authority, merong power. Kailangan siyang magkasama. Kasi sabi kanina ni Pastora, ay, papapark ko na lang yung kotse kay Sister Jen. May authority? Wala. Meron, ibibigay sa akin yung susi. Pero, eto na ang tanong, may power ba? May kakayahan bang mag-park? Pagpapraktisan ko pa yung si Odi. Alam niyo po ba, yung pagpapark ko, napaka-very good. Very good. Walang power. Merong authority. So, hindi siya magiging magagamit ng tama. Hindi magre-resulta ng tama. Ay, pag-park ko dun sa, ano pa ganyan? Ay. Ang tiwala sa sarili o pagkakaroon ng kapanatagan tulad ng pinakita ni Jesus ay nagmumula sa tunay na otoridad. Ang tunay na otoridad ay nagdudulot ng sariling tiwala. Ang taong may tunay na otoridad ay hindi kailangang ipagyabang ito. Natural itong nagpapakita. Ganoon din kapag ang isang tao may lehitimong otoridad, hindi niya kailangan gumamit ng puwersa o lakas ng tinig upang ipatupad ang kanyang kalooban. Nakukwento namin ito ni Joshua kay Mama. Pagka sa bahay, ang ingay-ingay yung dalawa. Sabi Mama, pagka nandun sa church at nandun si pastor, naobserbahan ko kayong dalawa. Pero pag uwi, kung may CCTV dun sa church, nakikita na kayo. Kasi pagka, lumabas si pastor, nakikinig ang mga tao sa tunay na otoridad, sangayon man sila o hindi. Patuloy na question ng mga pinuno ng relihiyon ang otoridad ni Jesus dahil nais nilang pahinain siya. Gayunpaman, maraming tao ang tumugon sa kanya.
Namangha ang mga tao sa kanyang aral sapagkat nagturo siya na para bang may kapangyarihan at hindi tulad ng kanilang mga guro na kautusan. Matthew 7:28-29. Ano nga ba yung mga epekto nitong maling paggamit at pang-aabuso ng otoridad? Ano pa nga yung naalala natin doon? Sa chapter 1? Na example ni Sister Jen? Wala kasi akong premyo eh. Electricity and... na yung mga anak, maliliit pa lang, parang nilalagyan natin ng takot sa puso. Pagka sinasabi natin na, ayun na, kukuhanin na kayo ng pulis. Ayun na, sa inyo na nga to, pulis. Pulis, sa inyo na nga to. Nagkakaroon sila ng takot sa pamumuno at pag-control. Pangalawa, nababalisa sa mga nagpapakita ng otoridad at sumusunod lang dahil wala silang magawa. Lumalayo sa iba upang hindi magamit o kontrolin ng iba ang buhay nila. Kaya pala, meron tayong na-experience na, pwede pa ipag-pray? Hindi. Meron silang negative experiences noon. Ay, hindi. Pasensya na. Meron din naman na pumapayag, tumatanggap. Pero, meron na ganoon dahil doon sa kanilang mga naranasan. Nag-aalinlangan sa mga nais mamuno at iniiwasan sila. Tensyonado ang relasyon sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan. Mahirap makipag-ugnayan dahil nais nilang ipagtanggol ang sarili, madaling masaktan at nagtatanggol sa sarili, laban sa puna. Ayan, mga hindi nagpapakorek, ayaw tumanggap ng correction. Nagkakaroon ng sama ng loob sa mga itinuturing na tagapamahala. Lumalaban sa mga suhestyon, iniisip na walang makakapagsabi sa akin kung ano ang gagawin ko. Iniiwasan ang paggawa ng desisyon o pagkuha ng pamumuno dahil sa negatibong karanasan. Na experience po ba natin iyon na kapag tayo ay bibigyan ng assignment, para tayo, hindi ko alam yan. Hindi ko alam gagawin ko dyan. Pero tinatawag ka na, uy, Jenny, ikaw commission dito. Sabi, basta hindi ko po alam yan. Merong ganoon. Nababahala sa mga may kapangyarihan. Nakakaranas ng pangamba kapag nakikisalamuha sa mga otoridad. Dahil doon sa pananaw sa authority na mali. Akala, pagka lalapit tayo doon sa authority, papaluin, kukurutin. Akala, sasaktan. Akala, ipapahiya. Yan ang gagawin ko dyan, mapapahiya ako. Hindi ko alam masasabihin ko. Dahil doon sa experiences na iyon, nahadlangan sila na ma-experience yung true authority. Ganito po pala talaga. Gagamitin pala ako ng Lord dito sa ministry na ito. Dahil doon sa experience na, ituturo niyan. Ay, nakakatakot na talagang tumayo. Di ba? Nakakatakot na talaga. Ay, baka nga wala nga ako ituturo. Dahil doon sa experience na, ano ba yan? Wala ka naman sa tono eh. Mahadlangan siya doon sa, dapat pala umaawit siya sa Panginoon. Dapat pala magli-lead siya. Hindi masama po na tayo ay disiplinahin.
parte. Kasama po iyon sa pagmamahal sa atin ng magulang natin na hindi tayo mapahamak, hindi tayo masaktan. Kailangan talagang disiplinahin tayo. Kailangan talaga bigyan tayo ng oras. Naranasan po ninyo yun? Ganitong oras, kailangan nasa bahay. Kung hindi, sarado na. Ano po? May mga ganoon po. Dahil, hindi para sakalin ka. Kakasakal naman sa bahay. Lahat na lang ng bawal. Ang saya-saya kaya. Pero parte po yun kasi sobrang mahal. Ganun tayo, sobrang kamahal ng magulang natin. Ayaw tayong mapahamak, ayaw tayong mapasama. Ay, naka-thank you po, Lord na siya. Wala, ang bilis ko po. Ang negatibong karanasan natin sa otoridad ay may epekto sa ating katuparan at tagumpay sa buhay. Kaya iwan natin ang maling pananaw sa otoridad at lumayo sa reaksyon sa pang-aabuso. Tuklasin natin ang kalikasan at prinsipyo ng tunay na otoridad. Tinatawag ko itong otoridad na magandang prinsipyo, beautiful principle, sabi po ni Miles Monroe. Dahil hindi ito tungkol sa pamumuno sa iba, hindi sa pagkokontrol sa iba, hindi sa paghahari sa iba. Ito ay tungkol sa paggawa ng maayos na daan para sa tao. Ito ay paraan ng pagbibigay, yaman, proteksyon, kasiyahan, kaalaman, paglago, kaligayahan, katuparan, at kasiyahan na kailangan natin lahat. Na kung tayo ay lalapit at doon tayo magsusumiksik sa ating Panginoon, sa authority na meron ang Panginoon, eh, napakaraming ibinibigay sa atin ng Panginoon. Karunungan, kalakasan, kagalingan, na akala natin, tayo papagalitan. Akala natin, ma-disappoint ko, madidisappoint ko. Ayaw tayo ng ayaw. Pero, nandoon yung binibigyan pala ng authority si Brother Daryl na mag-count ng tithes. Amen. Alam niyo po, bago po yan makuha na ikaw talaga, ay nakatatlong set po ata ng prayer ang intercessors. At hindi siya si prayer item number 1, si Kuya Daryl, ay tithes counter. Tapos, ito ay anniversary na tungkol naman sa ano. Tapos next intercession, hindi siya prayer item number 1, si tithes counter. Pero, pagdating dito sa prayer item number 3, nung pangalawang intercession, Mark, Daryl, obedece. Wow! 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 May kakayahan din si Sister Jen magbilang. Tama? Tama po ba? Uy, kayang-kaya ko rin yan. 1,001. 501. Kayang-kaya ko rin eh. Pero may authority ba? Ganoon pagpapalain ng Panginoon yung ating church kung yung kalooban niya. Amen. Yung ino-authorize niya. Eh dahil si Brother Daryl ang nagka-counter. Pagpapalain ba? Amen. Yun ang gusto ng Lord eh. Siya ang gusto ng Lord. Nakakatawa po, ano? Dati naging si brother, kasi dyan ka sa harapan umupo eh. Dati nung nag-youth camp, grabing ano pa niya, bibo, kulit.
nakakatuwa, nakaka-bless na yes siya agad. Yes, Lord. Kahit na, di ba pag iba anong gagawin ko dyan? Sabi nga ni Pastora, Sister Jen, pwede bang ikaw muna mag-ano nung sa GenCon na transpo, ganyan, i-transfer ko sa'yo. Pero sa isip ko, Lord, sana huwag kang malito magbilang. Kasi, gusto mong magawa ng buong inam. Buong inam. Ay, hindi, si Pastora yung ipiplease mo eh. Tama po ba? Ang Lord. Kaya kahit sentavo, kahit, buong inam. Gawin mo buong inam. Nagmamap ka, buong inam. Bakit? Iyon yung authority na binigay sa'yo. At isa, na ginawa na lahat, binigay na lahat. Gagawin na lang natin, Lord, yes po. Lord, yes po. Wala pa akong pang Israel, pero Lord, yes po. Gusto ko po. Gusto ko din po. Gusto ko din po. Gusto ko din po. Parehas naman siguro yung aeroplano. Parehas naman siguro yung experience sa airplane. Pero, Lord, sabi mo po eh, may authority na doon. Go to Israel, summit. Gusto ko po. Isisiksik ka na yung katawan ko doon. Magpapabook na din ako. Amen. Pagbook ni Pastora, sama ko. Siksik na ako. Walang imposible sa Lord. Hindi siya nagkulang. Kahit kailan. Yun nagbibigay ng authority sa iyo. Yung Lord na meron tayo. Yun yung nagbigay authority sa iyo. Pumunta ka sa Tanay, nandun si Nanay Lydia, kala ko, oras ako. Andun si Sister Lydia. Kahit na walang nagkakaroon. Amen? Out of nothing. Out of nothing. Marami pa nga na testimony kayo. Gusto niyo po? Gusto niyo po? Mag-share po ng inyong binigyan kayong authority ng Lord. Yun, thank you po, Lord. Baka po isang oras po siguro to, okay lang po ba? Testimony ko lang po talaga. Nung time po na pinapunta po talaga kami ng Lord sa Tanay, ang baon lang po namin, pagkain. Pagkain lang po na may gasolina pambalikan. Yung pagkain po na yon, niluto na po namin sa bahay, panigurado po. Kasi po kasama po namin si Israel. Tuloy lang po, tuloy. Kasi ano po ba bang hahanapin mo eh? Kung yung buhay nga po natin, di ba? Libre pong binigay ng Diyos. Gamitin po natin para sa Diyos. Diba? Ano pa yung financial na hindi kayang bigay ng Lord? Kasi siya po yung Diyos ng lahat ng bagay. Kaya bawat hilingin po natin sa Diyos, hindi mo man natatanggap ngayon, hintayin mo. Mamaya gusto mo agad ng bigyan na ka 1 milyon, mamaya maligaw ka naman dahil may pera, may 1 milyon binigay sa'yo. Huwag na lang muna, hintayin mo na lang pag yung kaya mo nang i-handle. Diba?
Kaya pasalamat po ako sa Lord na may Nanay Lydia po sa Tanay. Salamat po. Hindi po namin expected na sa layo po nila pupunta. Mula nung inanoint ako ng Lord as a intercessor, hindi lang pala, kunwari, di ba prayer warrior tayo. Kahit sa, dumating sa pagsubok namin na balik-balik kami sa hospital or something saan kami, yun pala yung binibigay ng Lord sa akin, yung kasi puro nga tag. Punuin mo nga po, Panginoon, yung
daming challenges, O Lord, but nandoon kami sa posisyon na victorious. Pinagtagumpayan mo na po, Panginoon. Hindi po talunan. Hindi ka po talunan, O Lord. At hindi ka po nabibigo. Salamat po, O Lord, sa kabutihan mo, sa katapatan mo, Panginoon.